Andito po kami para kalaruin ibang issues na lumitaw pagkatapos ng pag-aresto kay Senator Bong Revilla at yung anin niya pang kasama. Unang-una doon ay yung mugshots. Kakwento ko lang yung background. Yes, ma'am. Barangay Dumating po siya sa krame ng lumagpas alas 10 bago natapos yung processing alauna. Bago namin siya dinala sa krame alas 10 ulit ng umaga. So, hindi na kami ng oras para ma-process lahat yan. Ang dami sa inyo nagre-request at sabi ko, sige, ilabas ko na kasi wala naman talaga akong balak na itago yan. Ang bilis lang talaga ng pangyayari. Kasi nga, dindihin nyo, hating gabi nangyari lahat yan eh. So, para i-present sa yung 6 na arrested officials over the floodgate, nandito po sila. The soft copy pwede ilabas ng information officer namin mamaya para makuha nyo lahat. Okay, I hope that clears everything na ando doon siya. I'd like to repeat, walang special treatment. May nagtatanong ngayon kung bakit he's in a, yung 6 sila, tagi-isang cell sila ngayon. Dahil mandatory sa BJNP, kung bagong inmate ka, may 7-day quarantine para tignan kung may infectious disease na sa katawan mo. So after the 7 days, they will be incorporated into the general population. I'd like to repeat, Senator Bong Revilla is wearing regular BJNP clothes. So at yung yellow t-shirt at saka yung kung mainit shorts, kung malamig, medyo malamig ay naka long pants siya na yellow na may stripes. So kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Okay? He enjoys all the privileges accorded to every inmate. Pwede magdala ng pagkain. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. Ang Monday, Friday is quarantine day, nililinis ang BJNP at bawal magdala ng pagkain doon. Bawal po magluto sa BJNP. Pwede lang po magdala ay naluto ng pagkain. Bawal rin po ang gadget. Wala siyang gadget na hawak doon. Wala siyang cellphone, wala siyang iPad, wala siyang personal computer. Meron lang po isang kwartong inalat para sa mga abogado nila. All 6 merong lawyer's room doon na pwede sila mag-meeting. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise, ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Doon po sa piitan po ni Vitali, may mga nakapuslit. Sir, how can we assure na sa kasalukuyang kulungan po nila Senator Bong Revilla ay wala din po makakapasok ng mga ganitong klase ng teknolohiya? Kasi kung paano po natin ma-assure yun, sir? Walang perfect dyan eh. Di ba walang perfect dyan, di ba? Kahit nga sa kaya kailangan ng Pilipinas magkaroon ng maximum security prison. Maximum security prison natin nakakalusot pa rin eh. Pero yung US style, walang makakalusot doon. But that will take it, that's a few years down the road. Ang best weapon mo na lang dyan is daily sweeps para makita siya. Para na. Glenn Sir, Huego. sorry po ma'am. Last on my part na po, sir. May mga restrictions po ba tayo dun sa mga pag-visit po kay Senator Bong Revilla, especially dun sa family niya? May mga pinagbabawal po ba silang bitbitin, dalhin, and so forth po? Bawal magdala ng damit. Bawal magdala ng mga gadgets. Ang pwede lang, may conjugal visit kasi, ang pwede lang bumisita ay ang lawful wife na may marriage contract. So, ayun ang mga restrictions. So far, sir, yung sa naman po, sa mga food, ganyan, wala naman po. Pwede naman po sila magdala. Basta Monday and Friday, bawal magdala. Thank you, sir. Sir, kay Senator Revilla, after 2 days, sir, nakapag-adjust na po ba siya sa kulungan? Hindi ko alam, hindi ko nakakausap eh. Wala siyang telepono, hindi pa ako nakapunta ron, so hindi ko alam. To your knowledge, sir, may existing po ba siya na medical condition? May doktor po ba tumitingin sa kanya? Pumasa siya ng medical test nung pag-admit sa kanya. So, to my knowledge, wala. Pero ngayon, sir, wala Ang alam ko lang na, kasi, again, hindi ko tinatago sa inyo na malapit ako sa kanya.
Ang alam ko lang medical condition niya ay glaucoma. Or ano tawag doon yung catarata. He had cataract surgery maybe 2 years ago, 2 or 3 years ago. Ayan ang alam kong medical condition niya. Sir, sorry, follow up lang po, Bea from Bombo Radio Philippines, sir. Sabi niyo po, sir, pagpasok po ni Senator Revilla dun sa court sa Sandigan Bayan, dun na po nagtatapos yung inyong connection, no? But do you plan to visit him, sir, in the Quezon City Jail? Again, sabi ko naman, this is my last gesture of friendship to you. Dadalhin ka din dito habang hindi ka pa arin. So, pag-serve ng warrant, nag-surrender siya, sabi ko ako na maghahatid sa'yo. As far as it goes, yun ang huli pag-uusap namin. Does it somehow affect you emotionally Of course. or... Sino sa inyo dito may kaibigan na nakulong, di ba? It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Uunahin ko muna ang bansa kahit ano mangyari. Thank you, sir. Pareho na rin yan kay Speaker Martin Romualdez. Was very close to me in college. Fraternity brothers kami. But my brother and I, pareho kami, lahat kami sa isang fraternity. Masakit sa amin yan kasi marami kami pinagsamahan eh. Pero unahin natin lagi ang bansa. We have a fidelity to duty and it cannot be broken by friendship and by brotherhood. It is commitment to country, it is my commitment to the President, it is our commitment to our job.